Oh my gosh! Halos pasigaw na sabi ni Robert. Nagmamanehong binata nang biglang may sumulpot na babae sa kalsada. Madilim noon. Mabilis ang pagtakbo ng babae. Masyado na siyang malapit at hindi na din kakayanin ng preno ng kotse ni Robert. Nabangga niyang babae at tumilapon nito. Ilang sandali ring natulala si Robert. 15 anyos pa lamang siya ay nagmamaneho na siya pero kahit kailan ay hindi siya nakadisgrasya ng tao. Maingat at responsible siya kaya naman hindi siya makapaniwala na nakabangga siya ng tao ng gabing yon. "Hello sir, nakabangga po kayo." Natatarantang sabi ni Nancy. Alam ko, huwag mo na akong tarantahin, okay? Sorry po sir, ano pong gagawin natin? Bumaba ka. Tingnan mo ang lagay ng babae. Bakit po ako? Tiningnan na lamang ng masama ni Robert ang kanyang sekretarya at wala na itong nagawa kundi sumunod na lamang. Dahan-dahang bumaba ng kotse si Nancy at nilapitan ng babae. Tiningnan nito ang pulso nito at dali-daling tumakbo pabalik sa kotse. "Boss, may pulso pa siya. Duguan pero mukhang hindi naman malala. Ano pong gagawin natin?" Natatarantang tanong ni Nancy. Baka makulong ako kapag dinala natin siya sa ospital. Pero hindi naman natin siya maaaring pabayaan. Tumawag ka ng ambulansya. Bilisan mo. Ani Robert. Napahawak na nga siya sa kanyang ulo. Halo-halo nang naiisip at nararamdaman niya ng mga sandaling yon. "Sige po sir." Agad na tumawag ng ambulansya si Nancy. Inilahad niya ang nangyari at binigay ang kanilang lokasyon. Ilang sandali lang ay dumating na rin ang ambulansya. Nadala na sa ospital ang babae at sumunod naman sila Nancy at Robert sa ospital. Naghintay sa labas ng ospital ang dalawa at makalipas ang ilang oras ay lumabas ang doktor at nilapitan sila. Kayo ba ang kamag-anak ng pasyente? Tanong ng doktor. Sasagot pa sana si Nancy para ipaliwanag na silang nakadisgrasya pero bago pa man siya makapagsalita ay sumagot ng binata. Yes po, Dok. Kami pong mga kamag-anak niya. Kabadong sabi ni Robert. Nanlaki naman ang mga mata ni Nancy at napatitig na lamang siya kay Robert. Hindi siya makapaniwala na nagsisinungaling ito pero naisip niyang marahil ay natatakot din talaga itong malagay sa alanganin. "Kamusta na po siya?" Maayos naman ang lagay ng pasyente. She may be suffering from mild head injury. May konting fracture din sa paa at braso pero overall ay ayos naman siya. Ipapalipat ko na siya sa private room. Ipatawag niyo lang ako ang mga nurse kapag nagising na siya. Bili ng doktor at umalis na rin ito. Agad namang kinumpronta ni Nancy si Robert nang makaalis na ang doktor. "Boss, bakit mo naman po sinabi sa doktor na kamag-anak natin yung babae? Hindi nga natin alam ang pangalan nun." Nataranta ako eh. Natakot lang ako. Pagdadahilan ni Robert. "Unfair yun dun sa babae." Bakit? Sa akin ba hindi unfair ang pangyayaring to? Maingat at responsable ako kung magmaneho. Kahit kailan ay hindi ako naka-aksidente. Siya naman tong tumakbo bigla sa harap ng kotse ko. For all we know, baka nga nagsisuicide yung babaeng yan. Idinamay pa ako. "Pero kayang-kaya mo namang kumuha ng mga abogado kung sakali. Madami ka namang pera, boss." Napailing na lamang si Robert. Ayoko madungisan ang pangalan ko. Alam mo namang kilala ako. Madaming sumusuporta sa akin pero madami din akong bashers. Totoo naman ang sinabi ng binata. Isa siya sa pinakasikat na bachelor sa Pilipinas at Asia. Meron siyang shipping and trucking companies. May mga restaurants at hotels din ang kanilang pamilya. Nasa kotse yung bag at cellphone niya, diba? Yes po. Bakit po? Gusto niyo po bang kunin at dalhin ko dito? Huwag. Halos napasigaw si Robert. Nakakagulat ka naman, boss. Tingnan mo kung may ID siya. Alamin mo ang pangalan niya at ang mga impormasyon na meron ng bag niya at cellphone niya. Utos ni Robert. Naiiling na lamang si Nancy na hindi komportable sa naging desisyon ni Robert. "Sige po, wait lang. Babalik po ako agad." Nang makabalik si Nancy, agad nilang pinuntahan ng dalaga sa hospital room nito pero nakatulog na sila nang sumapit ang gabi at hanggang kinabukasan ay hindi pa rin ito nagigising. Bakit hindi pa rin siya nagigising? Hindi ko alam, boss. Hindi naman po ako doktor. May mga impormasyon ka bang nakita?
Zoe Angeles pang pangalan niya. 25 anyos siya. Yun lang nalaman mo? ID lang naman po kasing meron sa bag niya. Yung cellphone po ay hindi ko mabuksan kasi nakalock. Itapat po kaya natin sa mukha niya para mabuksan natin? Pwede ba yun? Opo, naka-face recognition lock kasi siya eh. Kinuha ni Nancy sa kotse ang cellphone ng dalaga at itinapat yon sa mukha nito kaya naman nabuksan nila ito. At doon na nakita ni Robert ang mga video ng babae na kumakanta. Na in love siya sa ganda ng boses nito. Nabasa niya ang mga entries ng dalaga kung gaano niya kamahal ang mga pamilya niya at gaano siya kabait sa mga street children at stray animals. Sa cellphone na yon ay meron din tila diary ang dalaga. Nabasa niya ang mga hinanakit ni Zoe sa buhay na para bang ang lungkot-lungkot nito pero hindi niya alam kung sino o anong tinutukoy nito. Magdamag na hawak ni Robert ang cellphone at iniisa-isa niyang tingnan ang mga larawan ng dalaga. Napakaganda nito. Maputi at makinis ang balat nito. Kahit pa nakahiga at walang malay ay kitang magandang hubog ng katawan nito. Mapupula mga labi nito. Tuwid at mahabang itim na buhok. Base sa mga larawan ng dalaga ay singkit ito at may dimple sa kaliwang pisngi. Nakatulog na nga si Robert na hawak ang cellphone ng dalaga. Pinalitan na rin nila ang lock code nito para mabubuksan niya yon anumang oras. Nagising naman ng umaga si Robert dahil maagang dumating ang doktor para mag-round sa mga pasyente. Dok, hindi pa rin ho siya gumigising. Ilang araw na huwang nagdaan. Ano ho bang lagay niya? Nag-aalalang sabi ni Robert sa doktor. Sinuri ng doktor si Zoe tsaka kinausap ng seryoso si Robert. Nako, matos ang pasyente. Obserbahan na lamang natin siya sa mga parating na araw. Nagimbal si Robert at lalo siyang kinabahan. Paano kung hindi na magising ang babae? Paano kung magkaroon ng komplikasyon ang lagay nito? Halos araw-araw na dinadalaw ni Robert ang dalaga. Tuwing galing opisina ay dumadaan siya sa ospital. Tuwing wala naman siyang meetings or appointments ay sa ospital pa siya natutulog. Meron naman kasing couch at dining table sa suite room na kinuha niya para sa dalaga. Kahit walang malay si Zoe, ay madalas itong kausapin ni Robert. Hindi rin maipaliwanag ng binata kung bakit pati mga pangarap at mga problema niya ay naikwento na niya dito. Pakiramdam niya ay may kung anong koneksyon sila. Nang gabing yon ay nagpapatugtog lamang ng musika si Robert. Ayon sa playlist ni Zoe sa cellphone ay pareho sila ng paboritong kanta. Tumabi siya sa dalaga at hinaplos ang pisngi nito. I'm sorry. Bulong ni Robert at marahan niya itong hinagkan sa labi. Hindi niya maipaliwanag na hindi pa man ito nagigising ay tila minahal na niya ito. Matapos ang makabuluhang halik na yon, ay laking gulat niya nang biglang dumilat ang babae. Napaatras sa gulat si Robert. Anong nangyari? Nasaan ako? Bakit masakit ang katawan ko? Mahinang sabi ng dalaga. Nahitanuan ka kasi. Buti na lamang at nadala ka namin agad dito. Ayos ba ang pakiramdam mo? Nagkabulol-bulol na nga sa pagkataranta si Robert. Hindi siya handa sa pangyayaring yon. At one point ay nawala na nga siya ng pag-asa, nagigising pa ito. Masakit ang ulo ko, sagot ni Zoe. Humawak pa ito sa kanyang noo. Teka, tatawag ako ng nurse. Paalis na nga sana si Robert nang biglang magtanong muli si Zoe. Wala akong maalala. Asawa ba kita? Tanong ni Zoe na nakahawak pa rin sa kanyang ulo. Ha? Hindi makasagot si Robert pero si Zoe na ang nag-akala na mag-asawa nga sila. Inalikan mo ko. Ikaw ang asawa ko, diba? Pag-uulit pa ni Zoe. Hindi na nga makasagot pa si Robert. Tatawagin ko lang ang nurse. Dali-daling lumabas ng kwarto si Robert at tinawag ang nurse. Maya-maya pa'y dumating na ang nurse at doktor. Sinabi naman ito na stable na ang kondisyon ng dalaga at maaari na itong umuwi makalipas ang 2 o 3 araw. Nang makaalis na ang doktor ay nagkasolo na sila. Are you okay?
Tanong ni Robert. Medyo okay naman. Ang sabi ng doktor, maaari ka na raw umuwi. Makalipas ang 2 o 3 araw. Mabuti naman. Hindi ako komportable dito sa ospital. Ipaayos mo na ang bahay natin. Teka, may anak na ba tayo? Natigilan si Robert. Hindi niya alam paano sasabihin sa dalaga na hindi sila mag-asawa. Actually, hindi tayo mag-asawa. Ganun ba? Mag-fiancé pa lang tayo? Magpahinga ka na lang muna. Dahil nga walang maalala, ay hindi alam ni Robert kung saan ihahatid ang babae. Walang address ang mga ID nito na nasa bag nito kaya naman napilitan na si Robert na isama ito sa bahay niya. Nang makarating sila sa bahay ay tuwang-tuwa ang dalaga. Ang ganda-ganda naman dito sa bahay natin. Siguro ang dami nating masayang mga alaala dito. Sana'y gumaling na ako para maalala na kita. Ani Zoe na malawak ang ngiti. Magpahinga ka na muna sa kwarto natin. Ani Robert at sumunod naman ang dalaga. Hinatid pa ito ng kasambahay dahil hindi naman ito maalala kung saan ang kanilang kwarto. Nang wala na ito ay agad kinausap ni Nancy si Robert. Hindi lamang sekretarya si Nancy. Ang totoo ay para na itong sidekick ni Robert. At dahil nga matagal na silang magkatrabaho at hindi naman nagkakalayo ang kanilang edad, ay naging malapit at matalik na magkaibigan sila. Bakit mo inuwi yan dito? Galit na tanong ni Nancy. Nakomatose siya. At nang magising siya ay wala na siyang maalala. Anong gagawin ko? Saan ko siya ihahatid? Gigilat nag-aalalang sagot naman ni Robert. Ayos lang po sana yung dinala mo siya dito dahil nagigilty ka sa nangyari pero bakit mo siya pinaniwala na magkarelasyon kayo? Dagdag pa ni Nancy. Excuse me lang hindi ko siya pinaniwala. Siyang nag-assume na may relasyon kami. Depensa naman ni Robert. At bakit naman niya aakalain na may relasyon kayo, Aber? Anong ginawa mo? Wala akong ginawa. Hindi po ako naniniwala. Fine. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero sa ilang linggong pagpunta ko sa ospital at pakikialam sa cellphone niya. Para bang napamahal na rin ako sa kanya. Inalikan ko siya. Nung araw na nagising siya mula sa pagkakomatose. Wow! Sumali Sleeping Beauty palampig niyong dalawa? Huwag ka na nga mga asar dyan. Porkit kasi hindi ka pa nakakaranas na magmahal. Inis na sita ni Robert. Napatakip sa kanyang bibig si Nancy sa matinding pagkabigla. Matagal na ang pinagsamahan nila pero kahit kailan ay hindi pa ito nagsabi na may minamahal siya. In love ka talaga kay Sleeping Beauty? Seryoso ka pala, boss? Huwag ka na nga mga asar. Problemado na nga yung tao. Problema po talaga yan, boss. Kasi malaking possibility na babalik ng alaala niyan. Paano kung magalit sa'yo? Paano kung iwan ka tapos mahal mo na? Hindi na nakasagot pa si Robert dahil biglang dumating si Zoe. Han, tara na. Gusto ko nang magpahinga. Hindi ako makatulog nang wala ka. Hindi ko alam kung nasa na mga gamit ko. Sige na boss, uwi na ako. Pairap na sabi ni Nancy. Nang umakyat na sa kwarto si Robert ay nagpatuloy sa pag-uusisa si Zoe. Nasaan ang toothbrush ko? Asan ang mga damit ko? Natigilan si Robert. Hindi niya napaghandaan ang mga ganitong pagkakataon. Nawala. Pagsisinungaling ni Robert. Nawala? Lahat ng gamit ko nawala? Saan napunta? Paano nangyaring sabay-sabay nawala lahat ng mga gamit ko? Nagtataka si Zoe at hindi makapaniwala sa mga sinasabi ni Robert pero hindi naman ito naghihinala. Lilipat sana kasi tayo ng bahay. Nasa isang truck lahat ng gamit mo at na-scam tayo ng trucking company. Hindi na sila nagpakita pa. Huwag ka mag-alala. Bukas ay pupunta tayo sa mall at ipamimili kita ng mga gamit at damit mo pang bahay at pang alis. Pati mga sapatos at bagay bibilhan kita. Kita ni Robert kung paanong nagliwanag ang mukha ng dalaga at masayang-masaya ito na mamimili sila ng gamit kinabukasan. Lihim namang natuwa ang puso ng binata. Hindi niya maipaliwanag kung bakit
Labis ang tuwa niya na napasaya niya ang dalaga. Hihiga na sana ang dalaga nang biglang kinuha ni Robert ang kanyang unan at nahiga ito sa sofa na nasa paanan ng kama. Napakunot naman ang noo ng dalaga. Bakit dyan ka matutulog? Hindi pa tayo nagtatabing matulog. Gusto kasi natin na maging sagradong ating kasal. Nakakatuwa ka naman. Napakapalad ko na ikaw ang aking naging nobyo. Salamat sa respeto at tiwala. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Kanina ko pa rin nga yan iniisip. Mahal naman kita pero parang hindi naman ako handa na magtabi tayo sa pagtulog gayong hindi naman kita naaalala. Pasensya ka na. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo. Mahirap lang talaga na wala akong naaalala. Wala yun. Naiintindihan at nire-respeto kita. Agad namang nakatulog ang dalawa. Matagal-tagal din sila sa ospital at kadalasan na hindi komportable ang tulog nila doon. Nang magising si Robert ay wala na sa kama si Zoe. Nag-alala siya kaya naman dali-dali siyang bumaba sa sala. Humahalimuyak na amoy ng sinangag na maraming bawang at masarap na mga ulam ang sumalubong sa kanya. Nagpunta siya sa kusina at doon niya nakita si Zoe na nakasuot nga ng apron at masayang nagluluto. Nagliwanag ang mukha nito nang makita si Robert. Aba, gising ka na pala, hon. Good morning. Gutom ka na ba? Malapit nang maluto tong almusal natin. Sandali na lang Hindi mo naman kailangan magluto. Sana'y nagpahinga ka na lang muna. Baka mabinat ka. Madami naman tayong mga kasambahay. Nag-aalalang sabi ni Robert. Ano ka ba? Siyempre gusto kong luto kong aalmusalin ng mahal kong nobyo. Ano bang niluluto mo? Siyempre, mga paborito mong niluto ko. Napasilip si Robert sa niluluto ng dalaga at isang malaking ngiti ng rumihistro sa mukha nito. Garlic longganisa, daing na bungus at sinangag na maraming bawang? Oo, lahat ng paborito mo, Han. Teka, hindi ba't hindi ka nakakaalala? Paano mong nalaman ang mga paborito ko mga pagkain? Nagtanong ako sa mga kasambahay. Ganun ba? Salamat Maliligo lang ako para sabay na tayong makapag-almusal. Sige, bilisan mo malapit nang malutong mga to. Tumalikod na si Robert para bumalik sa kwarto at maligo pero pasimpleng humabol sa kanya si Aling Lena, ang mayordoma niya sa kanyang mansyon. Sir, ang dami po masyadong tanong ng babae na yun. Nahihirapan kaming pagtakpan ng totoo. Sino po ba siya? Pasensya na, Aling Lena Pati kayo'y nadadamay. Nabangga akong babaeng yan. Nakomatose at nang magising naman may short-term memory loss o amnesia. Inakala niyang asawa niya ako. Sinabi ko na lamang na hindi pa kami kasal. Baka kasi makasama sa kalagayan niya ang totoo. Isa pa pinoprotektahan ko lamang ang aking reputasyon. Alam niyo naman ang dami kong bashers. Mahabang paliwanag ni Robert. Napatango naman ang matanda. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Kaming bahala sa kanya. Hindi ka namin pababayaan. Maraming salamat, Aling Lena. Wala yun. Lahat na may handa namin gawin para sa'yo. Lahat kami tinulungan mo sa oras ng aming pangangailangan. Kaya naman ngayong ikaw ang may kailangan, maaasahan mo rin kami. Salamat po. Nakangiting sabi ni Robert at nagtungo na siya sa kanyang kwarto para maligo. Matapos maligo ay nagbihis na si Robert ng kanyang pang-opisina. Nakasuot siya ng formal na kasuotan at lalong lumitaw ang kanyang kagwapuhan at halos matulala pa nga si Zoe nang makita siya. Matangkad, matipuno at gwapo naman talaga si Robert. Aba, ang gwapo mo naman today, hon. Halika, kumain na tayo. Magiliw na sabi ni Zoe. Masaya silang kumain. Todo asikaso pa nga si Zoe sa binata at pinaglagay pa ng kanin at ulam sa plato. Pati tubig ay pinagsalin siya nito. Lihim na napangiti si Robert. Maaga siyang naulila sa mga magulang niya at pawang mga kasambahay ang nagsisilbi sa kanya. Ngayon lamang siya nakatikim ng ganoong klaseng pag-aasikaso. Napapikit naman siya sa unang subo niya ng luto ng dalaga. Bakit? Hindi ba masarap? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Masarap.
Sobrang sarap nga eh. Salamat ah. Siyempre naman, para sa'yo sasarapan ko talagang luto. Teka, bakit parang hindi ka sanay na ipinagluluto kita? Hindi ba kita ipinagluluto dati? Pinagluluto mo naman talaga ako kahit dati pa. Matagal ka lang kasing nasa ospital. Oo nga pala. Huwag ka mag-alala. Ngayong nakauwi na ako, palagi na ulit kitang ipagluluto. Oo nga pala. Susunduin kita mamaya pagkatapos ng meetings ko para makapamili ka ng mga gamit mo. Sige, salamat ah. Mga anong oras pala yan para makapaghanda naman ako? May meeting lang ako ng 3:00 ng hapon. Pagkatapos nun ay susunduin na kita dito. Matapos nga ang meetings ay sinundo ni Robert ang dalaga at nagtungo sila sa mall. Habang naglalakad ay natigilan si Zoe. Okay ka lang? Hindi ko alam eh. Parang iba ang pakiramdam ko sa lugar na to. Parang hindi ako sanay dito. Parang hindi ako komportable dito. First time ko bang nakarating dito? Napalunok sa kaba si Robert. Hindi niya alam kung ito nga bang unang beses na nakarating ang dalaga sa lugar na yon. Sa halip na sumagot ay hinawakan na lamang niya ang kamay nito. Huwag ka na mag-isip na kung ano-ano. Andito lang ako at kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Nakangiting sabi ni Robert. Salamat. Mahal na mahal kita. Nagulat si Robert sa sinabi ng dalaga. Mahal na niya ito kahit nang wala pa itong malay at ngayon nga ay lalo niya itong minahal. Mas mahal kita. Ani Robert sabay kindat. Tara na nga at madami pa tayong bibilhin. Napalapit na nga sa isa't isa sila Zoe at Robert. Masaya sila tuwing magkasama. Napadalas pa nga ang pag-aalis nila. Kapag walang meetings or conferences si Robert ay out of town trip sila. Gusto nga sana ng binata na dalhin ito sa ibang bansa pero wala itong passport at baka dumami lamang ang tanong nito kapag sinubok niyang ikuha ito ng passport. Araw-araw ding maagang umuuwi si Robert dahil alam niyang naghihintay sa kanya si Zoe. Palagi din siyang ipinagluluto ng dalaga. Sabay sila akong maghapunan. Maging sa umagahan ay sabay silang kumain. Nang minsang naabutan ni Robert na nasa balkonaheng dalaga. Late na. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog eh. Naiisip ko, paano kung hindi na bumalik pa ang aking alaala? Sabi naman ng doktor ay gagaling ka pa. Pero kung sakali mang hindi na bumalik ang alaala mo, gagawa na lamang tayo ng mga bagong alaala. Yung masasaya. Handa ka bang magmahal ng babaeng walang alaala ng nakaraan? Wala naman akong pakialam dun. Ang importante sa akin ay kasama kita ngayon at naalala mo ang kasalukuyan. Paano kung sabihan ka ng mga tao na krung-krung ang fiancé mo? Wala naman akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Ang importante sa akin ay ikaw. Ako, tayo. Ang importante ay nagmamahalan at masaya tayo. Napakaswerte ko naman sa'yo. Kung ako kaya, paano kung dumating yung panahon na may magawa akong masama o kaya naman ay makapagsinungaling ako? Mamahalin mo pa kaya ako? Oo naman. Pero parang nakakainis kasi yung mga taong sinungaling at mapagpanggap. Sana wag tayong hahantong sa ganun. Napalunok naman si Robert. Bigla siyang kinabahan. Malapit na sila at mahal na niya ang dalaga. Kinakabahan siya na kapag dumating ang panahon na malaman nito ang totoo, ay bigla na lamang siyang iwan. Napansin naman ni Zoe na bigla siyang natahimik. Oh, bakit natahimik ka? May problema ba? Ayos ka lang? Oo naman, ayos lang ako. Ninanamnam ko lang yung katahimikan. Payapa kasi ang puso ko kapag kasama kita. Alam mo yung kapag ang daming trabaho, problema sa mga negosyo ko. Iniisip ko na lang talaga na uuwi ako sa'yo. Natatahimik ang isip ko kapag kasama kita. Nakakaramdam ng kapayapaan ng puso ko kapag kayakap na kita. Emosyonal na sabi ng binata. Sus, ikaw talaga, bolero ka. Halika nga dito. Tumayo ang dalaga at nagpunta sa likuran ni Robert at siya kaniyakap ito. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Teka nga pala,
Hindi ba't engaged na tayo? Kailan ang kasal natin? Ha? Sa susunod na taon pa. Malapit na pala. Kailan ba natin sisimulang ayusin ang lahat? Catering, simbahan, gowns. Teka, hindi ba't may seminar pa yan? Kakailanganin ko mga ID ko. Nawala din ba lahat ng mga ID ko? Oo, nawala din lahat. Samahan mo kaya ako bukas na mag-ayos ng mga ID ko. Hindi makapagsalita sa kaba si Robert. Sa susunod na siguro. Busy kasi ako. Ganun ba? Sige, sa susunod na lang. Ayoko lang kasi maantalang kasal natin. Tila nagtatampo pa ang dalaga. Huwag ka na magtampo. Ayusin ko ang schedule ko para maasikaso natin yan. Talaga? Pangako. Matindi na ang kaba ni Robert. Wala na lamang siyang magawa kung hindi umasa na matanggap ni Zoe ang kanyang nagawang pagpapanggap. Hindi alam ni Robert na nakatakda na palang malaman ni Zoe ang totoo. Nang isang araw na nasa mall sila ay biglang may lumapit na lalaki kay Zoe. Nakasuot ito ng uniforme at nagtatrabaho sa isa sa mga store sa mall. Nagkahiwalay kasi sila ni Robert ng mga sandaling yon. Zoe? Zoe! Buhay ka! Kamusta ka? Anong nangyari sa'yo? Tanong ng lalaki sa bayakap sa dalaga. Ha? Sino ka? Gulat na tanong ni Zoe at bigla nitong tinulak ang lalaki. Ako to, si Andrew, ang fiancé mo. Napakunot pa nga ang noon nito sa pagtataka dahil tila hindi siya maalala ng kanyang fiancé. Fiancé? Si Robert ang fiancé ko. Ano bang pinagsasabi mo? Layuan mo nga ako. Hindi kita kakilala. Natatarantang sabi ni Zoe. Agad din nilabas ni Andrew ang kanyang cellphone at ipinakita yon kay Zoe. Etong pruweba. Hindi ba't ikaw yung nasa larawan? 3rd anniversary natin yan, kamakailan lang. Itong isang toy kuha nang nag-propose ako sa'yo at tinanggap mo naman. Isang araw ay bigla ka na lamang nawala at hindi ka na umuwi sa bahay mo. Ano bang nangyari sa'yo? Alam kong may mga hindi tayo pagkakaunawaan pero huwag mo naman sana itong gawin sa akin. Napaatras si Zoe at natulala siya. Sinong lalaking to? Hindi ko siya maalala pero bakit parang nakakaramdam ako ng pinaghalong galit at takot sa kanyang presensya? Sa isip ni Zoe. Patawarin mo na ako, Zoe. Ayusin natin ang relasyon natin. Magsimula tayong muli. Pahabol pa ni Andrew. Anong kasalanan mo sa akin? Usisa ng dalaga. Hindi mo naalala? Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Naghihinalang tanong ni Andrew. Hindi na nakasagot pa si Zoe. Biglang dumating ang boss ni Andrew at nang malingat ito'y kumaripas naman ang takbo si Zoe. Nakita niyang nasa labas ng butik ng mga bag si Robert at lilingalinga na halatang hinahanap siya. Oh, andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nagpunta? Ani Robert. Uwi na tayo. Maiksing sabi ni Zoe na pilit itinatagong kanyang nararamdaman. Bakit uwi na tayo agad? May mga bibilhan ka pa, diba? Giit naman ni Robert. Basta, gusto ko nang umuwi. Ani Zoe at naglakad na ito para pumunta sa parking lot ng mall. Napakamot na lamang ng ulo si Robert pero sumunod na lamang siya sa dalaga. Tahimik silang dalawa hanggang sa makauwi sila sa mansyon ni Robert. Muling nagtanong si Robert bago sila bumaba ng sasakyan. Are you sure you're okay, Zoe? Okay lang ako. Napagod lang ako. Hanggang sa matapos ang araw na yon at hanggang kinabukasan ay hindi umimik si Zoe. Hindi naman mapakali si Robert. Kinakabahan siya dahil pakiramdam niya ay baka may nagawa siyang mali sa dalaga o baka naman may nalalaman nito tungkol sa kanyang lihim. Kinagabihan nang umuwi si Robert galing sa opisina ay nakita niya sa balkonahe si Zoe. Hi, bakit gising ka pa? Late na, baka mabinat ka. Okay lang ako. Naisip ko lang, saan at kailan ka nag-propose sa akin? Bakit mo naman tinatanong yan? Kabadong tanong ni Robert. Gusto ko lang maalala.
Sa Tagaytay ako nag-propose. Doon sa may coffee shop. Last year lang yun, Han. Talaga ba? Patingin naman ako ng pictures ng wedding proposal mo sa akin. Tila iritang tanong ni Zoe na ipinagtaka naman ni Robert. Wala eh. Wedding proposal yun, 'di ba? Mahalaga yun sa relasyon natin kaya dapat may mga larawan tayo. Anong nangyari? Tulad din ba yan sa mga gamit at damit ko na misteryosong nawala? Anong ibig mong sabihin? Kahapon sa mall may lumapit na lalaki sa akin. Siya daw ang fiancé ko. Baka naman scammer yon. Huwag kang basta-basta maniniwala sa mga taong ganun at baka mapahama ka. Depensa pa ni Robert. Pilit siyang kumakalma pero kumakabog na ang kanyang dibdib. May pinakita siya sa akin mga larawan namin kuha sa cellphone niya. Sino ka ba? Sino ako? Bakit ako nandito sa bahay mo? Bakit may mga larawan kami sa kanyang cellphone pero ikaw wala kahit isa? Dire-diretsong sabi ni Zoe. Wala na ring nagawa si Robert kung hindi umamin sa totoong pangyayari. Humugot siya ng malalim na hininga bago nagsimulang magpaliwanag. Pagod at puyat ako ng gabing yon. All my life naging responsableng driver ako pero ang bilis kasi ng takbo mo. Nagulat na lamang ako at nasa harap na kita. Panimula ni Robert. Napakunot ang noo ni Zoe sa kanyang narinig. Hindi na niya napigil ang maging emosyonal kahit pa hindi pa rin niya naaalala ang mga nangyari. Ikaw ang nakabangga sa akin? Ang sabi mo, hit and run ang nangyari sa akin. At ikaw pa ang nagdala sa akin sa ospital. Natakot ako. Kinabahan. Dumadaan ako sa mga pagsubok na mga panahong yon. At natakot akong magalit sa akin ng mga tao. Natakot akong masira ang aking reputasyon. Pag-amin ng binata. Natakot kang masira ang reputasyon mo? Kaya nagpanggap kang fiancé ko? Sumbat muli ni Zoe. Hindi ako nagpanggap. Aaminin ko. Nang makomatose ka ay halos araw-araw akong nasa ospital. Hindi ko may paliwanag pero napamahal na ako sa'yo bago ka pa man magising mula sa pagkakomatose mo. Isang gabi hindi ko na napigilan ang aking sarili. Hinalikan kita at bigla kang nagising. Inakala mo na akong asawa mo. Sinabi kong hindi pa tayo mag-asawa. Hindi ko masabi sa yung totoo dahil natatakot akong baka makasama sa sitwasyon mo. Makasama sa sitwasyon ko? O sa sitwasyon mo? Umiiyak na si Zoe na mga sandaling yon. Alam ko malungkot ka at nasasaktan ka kaya't ayoko na sanang dagdagan ang nararamdaman mo. Ani Robert. Paano mo nalamang nasasaktan at malungkot ako? Pagtataka ni Zoe. Ibinigay sa akin ng nurse sa mga gamit mo. Napabuntong hininga na naman si Robert. Alam niyang lalong magagalit sa kanya si Zoe. Nasa yung cellphone ko? Alam mong malaking bagay yan para makabalik ako sa aking alaala pero hindi mo binigay sa akin? Nagsimula nang maiyak si Robert. Napahawak na lamang siya sa kanyang noo. Ito ang matagal nang sinasabi sa kanya ni Nancy at ito rin talagang ikinakatakot niya lalo na ngayong napamahal na siya ng todo kay Zoe. Plano ko naman talagang bigay sa yung cellphone mo. Pero napamahal na ako sa iyo, Zoe. Natakot ako na baka kapag nalaman mong totoo, ay iwan mo ko. Hindi pagmamahal ang tawag dyan. Alam mo palang may sarili akong buhay. Alam mo pala na may nobyo ko pero mas pinili mo akong lokohin. Hindi ko naman sigurado yung tungkol sa fiancé mo eh. Paano kung siya palang dahilan kung bakit ka nasasaktan at malungkot? Wala ka sa posisyon para magdesisyon para sa akin. Ibigay mo sa akin yung cellphone ko. Galit at seryosong sabi ni Zoe. Umalis si Robert at nagtungo sa kwarto para kunin ang cellphone na itinago niyang maigi para wag itong makita ng dalaga. Pagbalik niya sa balkonahe ay iniabot niya kay Zoe ang cellphone nito. Agad na binuksan ng dalagang kanyang cellphone at nagsimula na itong umiyak sa kanyang mga nakita. Umalis na si Robert para bigyan ng privacy si Zoe. Dumaan ang mga oras ay hindi pa rin pumapasok ng kanyang kwarto ang dalaga. Natatakot naman siyang puntahan nito dahil baka lalo lang itong magalit sa kanya.
Naghintay pa si Robert pero hanggang sa nakatulog siya ay hindi na pumasok ng kwartong dalaga. Kinabukasan ay nagising na naman si Robert na wala ng dalaga. Kabadong-kabado siya at agad siyang bumaba sa sala para hanapin si Zoe. Nadatnan niya si Aling Lena. Aling Lena, nasan po si Zoe? Natatarantang tanong ni Robert. Sir, umalis na po siya. Nagmamadali nga pong umalis eh. Pasensya na po sir pero ayaw pong papigil sa amin. Sinabi nga po namin na hintayin muna kayong magising pero ayaw po niya. Baka po abutan niya pa po. Baka po maabutan niyo pa po siya. Baka sa boses ng mayordomang lungkot para kay Robert. Agad namang kinuha ni Robert ang susi ng kanyang kotse at sinabihan si Aling Lena na buksan ang gate. Pinatakbo ng mabilis ni Robert ang kanyang sasakyan at naabutan naman niya si Zoe na naglalakad. Wala itong dalang kahit na anong gamit. Cellphone lamang ang hawak nito. Zoe, wait. Saan ka pupunta? Mag-uusap muna tayo. Wala na tayong dapat pag-uusapan pa, Robert. Niloko mo ko at wala na akong tiwala sa'yo. Galit na sabi ni Zoe. Ganun na lang yun. Wala na bang kwenta sa'yo ang lahat ng pinagsamahan natin? Matagal din tayong nagsama. Bali wala lang ba lahat lang yun? Puno ng hinanakit ang bawat kataga ni Robert. Niloko mo ko. Ginawa mo ko masamang babae. Hinayaan mong yakapin at hagkan kita. Gayong may fiancé pala ako. Sumbat ni Zoe. Hindi mo ako mahal. Halos maiyak si Robert sa tanong na to. Hindi kita kilala. Galit na sagot ni Zoe. Nagsinungaling man ako pero isang bagay lang ang totoo. At yan ang pagmamahal ko sa iyo, Zoe. Maari naging masama nga ako pero nagawa kong lahat dahil lamang sa pagmamahal ko sa iyo. At sa pagnanais ko maprotektahan ka mula sa kung sino man ang dahilan ng kalungkutan mo. Mahabang paliwanag ni Robert. Naging makasarili ka. Hindi mo na inisip ko anong makakabuti sa akin. Paano naging pagmamahal yun? Inisip mo lang kung anong safe at convenient para sa'yo. At hindi ang ikabubuti ko. Hindi pagmamahal yan, Robert. Madamdaming sabi ni Zoe. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Please, itatama ko ang lahat. Magsimula tayo ng maayos. Paikiusap pa nga ni Robert. Huli na ang lahat. Pabayaan mo na ako. Kung totoong mahal mo ako, kahit sa huling pagkakataon na ipakita mo yan. Let me go. Pabayaan mong ayusin ko ang buhay ko. Pabayaan mong makabalik ako sa fiancé ko. Pakiusap ni Zoe. Kung dyan ka magiging masaya, tatanggapin ko. Sana alam mo kung gaano kita kamahal. Sana kahit papano'y naramdaman mo kung gaano kita kamahal. Aminado ako nagkamali ako't nagsinungaling ako pero ipaglalaban ko na totoong pagmamahal ko sa'yo. Madamdaming sabi ni Robert. Nasaktan si Zoe sa kanyang mga narinig. Hindi niya alam kung paniniwalaan pa ba niya ang binata. Ang totoo ay minahal na rin niya ito, pero dahil sa pagsisinungaling nito ay nahihirapan na siyang magtiwala dito. Napaka-importante para kay Zoe ang tiwala ng tao. Tama na. Masyado nang naging masakit para sa akin ng lahat. Tama na. Paalam, Robert. Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Zoe at tuluyan na niyang iniwan si Robert. Tumutulong mga luha sa pisngi ni Zoe pero hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nasasaktan gayong desisyon niya ang tigilan ng paikipag-ugnayan kay Robert. Gusto pa sanang habulin ni Robert ang dalaga. Gusto niyang ipagsigawan kung gaano niya ito kamahal pero dahil nga mahal niya ito ay ayaw na niyang patagalin pa ang paghihirap nito. Malungkot na sumakay si Robert sa kanyang kotse. Ilang sandali pang naghintay si Robert at pinagmasdan na naglalakad palayo ang babaeng pinakamamahal niya. Ginusto niyang tingnan nito sa huling pagkakataon dahil hindi nga niya alam kung magkikita pa ba silang muli. Lulugo-lugong umuwi sa kanyang mansyon si Robert. Palapit pa lamang siya ay nakita na niya si Nancy. Tinawagan pala ito ni Aling Lena at binalitang nangyari kina Robert at Zoe. Agad siyang sinalubong nito. Ayos ka lang ba, boss? Nag-aalagang tanong ni Nancy. It's over. Malungkot na sagot ni Robert.
Niyakap niya si Nancy at hindi na niya napigilan ang maiyak. Ikaw naman kasi boss. Sinabi ko na sa'yong baka masaktan ka lang sa huli eh. Itinuloy mo pa rin. Ang tigas din kasi ng ulo mo. Pangaral ng dalaga. Bigla naman bumitiw si Robert sa kaibigan at nagpunas ng luha. Malungkot na nga yung tao. Pinapagalitan mo pa. Ayoko lang din kasi nang nakikita kang ganyan. Well, this will be the last time na makikita mo akong ganito. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko na ring mag-move on. Wala naman akong nakikitang pag-asa para sa aming dalawa. Malaking galit niya sa akin at hindi ko rin naman siya masisisi. I just want you to do one last thing for me and Zoe, okay? Ano na naman yun, boss? I just need you to do a quick background check. Ibigay mo mga detalye at pangalan ni Zoe at ang fiancé niya sa ating private investigator. Para saan? Bakit kailangan mo silang paimbestigahan? Akala ko ba'y mag-move on ka na? Napapailing na lamang ito. Mag-move on ako dahil alam kong ayaw na niya sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun ay ayaw ko na sa kanya. Mahal na mahal ko pa rin siya. At handa akong magparaya kung doon talaga siya magiging masaya sa totoong fiancé niya. Pero gusto kong makasiguro na matino ang lalaking yun. Masama ang kutob ko sa kanya. Yung mga diary entries ni Zoe sa kanyang cellphone. Palagay ko ang kanyang fiancé ang dahilan ng kanyang kalungkutan. Masama ang kutob mo o nagsiselos at insecure ka na, boss? Pangaasar pa ni Nancy. Fine. Siyempre nagsiselos ako at naiinggit. Dahil sa kanya mapupunta ang pinakamamahal kong babae pero more than that, gusto ko masiguro ang kaligtasan at kaligayahan ni Zoe. Fine. Gagawin ko lang to para sa'yo. Sabi ni Nancy sabay irap. Salamat Nancy. Hindi ko talaga alam paano ako kung wala ka. Pilyong sabi ni Robert. Naku boss, nabubola ka pa. Ewan ko sa'yo. Gaya ng pakiusap ni Robert ay kinausap ni Nancy ang kanilang private investigator. Ibinigay niya mga detalye ng dalaga. Sa kabilang banda naman, pinuntahan ni Zoe si Andrew sa shop sa mall kung saan ito nagtatrabaho. Gulat na gulat ito nang makita si Zoe. Zoe? Anong ginagawa mo dito? Gusto sana kitang makausap. Oo ba? Ano bang kailangan mong malaman? Anong alam mo sa aksidente ko? Anong klaseng buhay meron ako bagong aksidente? Masaya ba ako sa buhay ko? Hindi ko alam kung paano ka na-aksidente. Hindi tayo magkasama nung nabangga ka. Pero kung ang tanong mo naman ay tungkol sa buhay mo, maayos ang relasyon natin. Masaya tayo. Magpapakasal na nga tayo, di ba? Maayos ang relasyon natin? Pero bakit ako malungkot? Bakit hindi ako masaya sa buhay ko? Nabasa ko mga mensahe na sinulat ko sa cellphone ko. Kulang ang mga detalye pero nakalahad na malungkot ako. Emosyonal na tanong ni Zoe. Hindi ko alam. Baka naman malungkot ka dahil sa pagkawala ng pamilya mo. Hindi ba't naulila ka sa ama at ina mo? Yun marahil ang dahilan kaya malungkot ka. Pero nakita ko mga larawan ng puntod nila. Matagal na silang wala. Paano magiging dahilan sila ng kalungkutan ko? Tanong muli ng dalaga. Malapit ka kasi sa kanila kaya naman kahit na matagal na silang wala, malungkot ka pa rin. Pagsisinungaling ni Andrew. Baka nga. Ani Zoe. Anong plano mo ngayon? Maaari mo ba akong samahan sa aking bahay? Pakiusap ng dalaga. Oo naman. Isang oras na lamang ay uuwi na ako. Hintayin mo na ako para masamahan kita. Ani Andrew. Hinintay na ni Zoe si Andrew pagkatapos ay sinamahan na nga siya ng binata sa kanyang tirahan. Dumating sila sa isang luma at may kaliitan na bahay. Madilim kaya naman sinubok ni Zoe na buksan ng ilaw pero walang nangyari. Walang kuryente dito? Gulat na tanong ng dalaga. Baka naputol na ang kuryente. Matagal ka na kasing nawala. Paliwanag ni Andrew. Napakadaming alikabok sa bahay ko. Ni minsan ba hindi ka nagpunta dito? Ang sabi mo kasi hinahanap mo ko lagi pero
Parang hindi ka naman napaparito. Nakakaramdam na ng suspecha si Zoe. Alam mo, magpahinga ka na muna. Kung ano-anong iniisip mo. Doon ka na muna kaya sa bahay ko. Mahihirapan kang magpahinga dito. Walang kuryente. Ayos lang ako dito. Salamat sa paghatid mo. Makakalis ka na. Naiiling na lamang na umalis si Andrew. Napabuntong hininga si Zoe at lumingalinga sa kanyang bahay. Ang weird na wala akong maalala sa lugar na to. Sana'y malaman ko na kung bakit ako malungkot at kung anong meron sa amin ni Andrew. Bulong ni Zoe sa kanyang sarili. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit hindi palagay ang loob niya sa binata, gayong fiancé niya ito. Dumaan ang mga araw at napapadalas ang pagdalaw ni Andrew sa bahay ni Zoe. Wala namang makita si Zoe sa kanyang bahay na pruweba na si Andrew ang naging dahilan ng kanyang kalungkutan kaya't binigyan pa niya ito ng pagkakataon na maging malapit muli sa kanya. Sa kabilang banda, pinaimbestigahan nga ni Robert si Zoe at Andrew. Agad siyang kinausap ng kanyang private investigator. Boss, si Zoe po ay matagal nang ulila sa mga magulang at wala siyang kapatid. Wala rin siyang mga kamag-anak kaya ang sabi ng ibang nakakilala sa kanila ay napilitan lamang siyang sumama kay Andrew. Pinagsamantalahan lang daw ng lalaking kahinaan ni Zoe. Hindi nagtagal ay naging magnobyo sila pero niloko raw ng binata si Zoe. Mahabang salaysay ni Eric, ang private investigator ni Robert. Anong ibig mong sabihin na niloko? Paano? Nag-aalalang tanong ni Robert. Nang baba, nais daw kasi ni Zoe na birhen siya kapag kinasal sila pero hindi tumatanggap ni Andrew kaya't sa ibang babae nito hinahanap ang hindi maibigay sa kanya ni Zoe. Ilang beses na siyang nambababae pero hindi lamang siya nahuhuli ni Zoe. Pero itong nakaraan ay natsyempuhan na siya at nabuko na siya ni Zoe. Huwag po kayong mabibigla pero nang gabing masagasaan niyo siya ang gabing nag-away sila ni Andrew pinagtangkaan siyang gahasain nito. Tumakbo si Zoe para matakasan ang sarili niyang fiancé. Mahabang salaysay ng investigador. Marahil ay si Andrew ang dahilan kung bakit malungkot si Zoe. Kailangan niya malaman to. Ani Robert. Bigla namang umawat si Nancy. Ayan na nga bang sinasabi ko. Hindi ka naman titigil sa simpleng pagpapaimbestiga lamang. Siguradong makikialam ka na naman. Ngayong alam ko na kung anong klaseng tao si Andrew. Hindi na ako matatahimik. Kailangan protektahan ko si Zoe mula sa kanya. Malaki na si Zoe. Nasisigurado kong madidiscover din niya ang pagkatao ni Andrew kahit hindi mo pa siya tulungan. Iritang pangaral ni Nancy. Hindi naman siya tutol kay Zoe pero concern lamang siya sa maaaring mangyari sa kanyang boss at kaibigan. Alam kong kailangan ni Zoe ang tulong ko. So paano mo siya tutulungan, Aber? Bumaling si Robert sa private investigator at hiningi nito ang address ng bahay na tinutuluyan ni Zoe. Agad niya itong pinuntahan at wala rin namang nagawa si Nancy para pigilan siya. Kabado pa rin si Robert nang dumating siya sa bahay ni Zoe. Madilim yon at malungkot ang paligid. Tao po? Tao po? Tawag ni Robert. Walang sumasagot kaya't aalis na sana siya pero biglang dumating si Zoe. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba'y nangako kang hindi mo na ako gagambalain pa? Bakit ang dilim dito sa bahay mo? Wala ka bang kuryente? Nagtatakang tanong din ni Robert. Naputol daw ang kuryente ko sa mga panahong wala ako. Hindi mo lamang inasikaso ni Andrew mga yan habang wala ka? At ngayong nagbalik ka na, bakit hindi ka niya tulungan? Hindi ko kailangan ng tulong. May mga konting naipon naman ako sa bangko pero hindi ko lang mahanap ang ATM at passbook ko pero nakikipag-ugnayan na ako sa bangko ko. Teka, bakit ka nga ba kasi nandito? Alam mong hindi ka na dapat nagpupunta pa dito, Robert. Alam ko namang nakako ko pero hindi ko kayang pabayaan ka na lamang sa lalaking nagbibigay ng lungkot sa'yo. Dire-diretsong sabi ni Robert. Ano bang pinagsasabi mo? Galit na sabi ni Zoe. Si Andrew. Siya ang dahilan kung bakit ka tumatakbo ng gabing yon. Pinagtangkaan kanyang gahasain. Nahihibang ka ba? Fiancé ko si Andrew at hindi niya yan magagawa sa akin. Maniwala ka sa akin, Zoe. Maaring mabuting pakitungo niya sa'yo ngayon. Pero uulitin pa rin niyang pagtatangka sa'yo.
Wala kang alam tungkol kay Andrew. Sinisiraan mo lang siya dahil hindi ka nagtagumpay na paghiwalayan kami. Pabayaan mo na lamang kaming maging maayos, Robert. Maaring hindi ko siya kilala pero private investigator ko ang makakapagpatunay na talagang pinagtangkaan ka ni Andrew. Bakit hindi mo tingnan na makakuha ng CCTV sa bahay mo? Wala nga akong kuryente, di ba? I get it now. Kaya hindi ka tinutulungan ni Andrew na makabit ang kuryente mo para siguro huwag mong makita makakuha ng CCTV mo. Umalis ka na nga. Kung ano naman naiisip mo. Isa pa, wala kang karapatan ng paimbestigahan ako. Pabayaan mo na ako, Robert. Wala na tayo. Tapos na ang pagpapanggap mo. Pabayaan mo na akong maging masaya. Maging masaya ka na lamang para sa akin. Mahal kita, Zoe. At hindi kita kayang basta na lamang pabayaan. May kung anong kumurot sa puso ni Zoe. Napaisip tuloy siya kung mahal din ba niya si Robert o naniwala lamang siya na fiancé niya ito. Ang totoo ay may hinanakit pa rin siya sa binata. Pakiramdam kasi niya ay nag-take advantage ito sa kanyang kahinaan. Wala nang nagawa si Robert. Nag-aalala siya kay Zoe pero ayaw naman ito ng kanyang tulong. Napilitan na lamang siyang bumalik sa kanyang opisina. Masakit sa kanya na makitang naghihirap sa bahay nitong dalaga pero hindi naman niya mapipilit ang kanyang tulong kung ayaw talaga nito. Sa opisina naman ay agad ding napansin ni Nancy na may bumabagabag sa binata. Huy, tulala ka na naman, boss. I have a feeling na nag-iisip ka na naman paano po protektahan ng iyong prinsesa? Panunuya ni Nancy. Tigilan mo na nga ako, Nancy. Ako na naman ang nakita mong asarin. Baka nakakalimutan mo ang boss mo pa rin ako kahit na magkaibigan tayo. Singhal ni Robert. Alam ko naman. Hindi ko lang kasi maiwasang mag-alala sa iyo, syempre. Gaya nga ng sabi mo, ay magkaibigan pa rin tayo kahit pabus kita. Baka mamaya magbantay ka na sa labas ng bahay ni Zoe. Biro pa ni Nancy at laking gulat niya nang seryosohin nito ni Robert. Magandang idea nga yan. Tatangu-tangu si Robert. Wag mong sabihin gagawin mo nga yun. I was just joking. Maganda nga ang idea mo. Salamat ah. Nakangising sabi ni Robert. I was just being sarcastic, boss. Biro lang yun. Desperado ka na ba para magbantay sa labas ng bahay ni Zoe? Nahihibang ka na ba? Paano kung makita ka ni Andrew dun? Oo, desperado na nga ata ako. Kapag nagmahal ka, maintindihan mo rin ako. Kapag nagmahal ka ng isang tao ng totoo hindi mo naiisipin ang sarili mo. O kung mukha ka na bang tanga. Iisipin mo na lang ang kapakanan na minamahal mo. At kung paano mo siya poprotektahan. Whatever! Umalis na nga si Robert at agad na nagsimulang magplano kung paano niya babantayan ang dalaga. Mapuno ang bakanteng lote sa harap ng bahay ni Zoe. Dito na nagtatago si Robert at pumarada na lamang siya sa hindi kalayuan. Ilang araw nang nagbabantay si Robert sa labas ng bahay ni Zoe. Maayos naman ang lahat. Nakikita niya na dumarating at umaalis si Andrew. Isang gabi ay naisipan niyang umuwi na lamang at itigil na ang kanyang kahibangan. Muli niyang nakita na dumating si Andrew. Sinalubong ito ni Zoe. Para bang sinasaksak siya sa dibdib ng paulit-ulit nang makita niyang magkaakbay ang dalawa. Panahon na siguro para tanggapin ko na may nagmamay-ari na ng puso ng babaeng pinakamamahal ko. Bulong ni Robert sa kanyang sarili. Napayuko na lamang siya at nagdesisyon na maglakad na papunta sa pinaradahan niya ng kanyang kotse. Paalis na siya nang marinig niya ang isang sigaw. Boses yun ni Zoe. Nagdalawang isip pa siya dahil baka naman nag-aasaran lamang ang magnobyo at mapahiya na naman siya. Ipagpapatuloy na sana niyang paglalakad nang muli siyang makarinig ng sigaw. Mas malakas na yon at tila ba nangangailangan talaga ng tulong ang boses kaya naman tumakbo na siya pabalik sa bahay ni Zoe. Nakasaradong pinto pero sinipa yon ni Robert ng ubod lakas. Sinundan niya ang boses ni Zoe at nadatnan niyang nakahiga si Zoe sa kama at pinupwersa ni Andrew na may mangyari sa kanila. Agad na sinunggaban ni Robert si Andrew. Sinuntok niya ito at nagpambunong dalawa sa sahig.
Agad naman binalot ni Zoe ng kumot ang kanyang sarili. Halos nasira na kasi ni Andrew ang kanyang blusa at palda. Nang makaalpas si Andrew, galit itong bumaling kay Robert. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Pribado na to. Mag-fiancé naman kaming dalawa. Kahit kailan na hindi mo dapat pinipilit ang isang babae kapag ayaw niyang may mangyari sa inyo. Nire-respeto dapat ang kanilang kagustuhan. Galit na sabi ni Robert. Dumudugo pa ang ibabang labi nito na nasuntok ni Andrew. Wala kang pakialam. Pakakasalan ko naman siya. Ano ba naman kung may mangyari na sa amin ngayon? Ang dami naman kasi niyang arte. Doon din naman papunta yun. Giit pa ni Andrew. Prinsipyo niya yon. Nais ang ikasal ng birhen. Dapat inirespeto mo na lamang. Makakasalan mo naman pala siya. Bakit hindi ka pa makahintay? Sigaw ni Robert. Wala kang pakialam. Inayos ni Andrew ang kanyang sarili. Dumudugo rin ang bibig at ilong nito mula sa mga suntok ni Robert. Bumaling naman ito kay Zoe. Mag-usap tayo, Zoe. Dito na sumigaw si Zoe habang umiiyak. Tila natatrama na ito sa ginawa sa kanya ni Andrew. Huwag ka lalapit sa akin. Ayoko makipag-usap sa'yo. Umiiyak na sabi ng dalaga. Muling tinulak ni Robert si Andrew. Umalis ka na. Bago pa ako anong magawa ko sa'yo. Galit na umalis si Andrew at nagbanta pa nga ito na gaganti kay Robert pero hindi na ito pinatulan pa ng binata. Agad niyang nilapitan si Zoe. Dumistansya pa nga siya dahil baka matakot sa kanyang dalaga pero laking gulat niya nang halos patalon pa itong yumakap sa kanya. Matagal din silang nagyakap at nang kumalma na si Zoe ay lumabas sa kusina si Robert para magtimpla ng tsaa at si Zoe naman ay naligot nagbihis ng damit. Nang kalmado ng dalaga ay nag-usap sila ng maayos. Pasensya ka na sa mga nasabi ko sa'yo. Akala ko si Andrew ang kakampi ko pero siya palang kalaban ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin kung hindi ka dumating. Utang ko sa iyong aking buhay. Tatanawin ko malaking utang na loob ang pagsagip mo sa akin. Emosyonal na sabi ni Zoe. Hindi mo naman kailangang tumanaw ng utang na loob sa akin. Masaya ako na naprotektahan kita mula kay Andrew. Teka, paano ka pala nakarating agad dito? Paano mo nalaman na nasa panganib ako? Bigla namang nagtaka si Zoe. Huwag ka sanang magagalit pero ang totoo niya na nagbabantay ako sa labas ng bahay mo. Mga 1 buwan ko na rin sigurong ginagawa yan. Alam ko mukha akong desperado pero masama talaga ang kutob ko sa lalaking yan. Kaya't nagbabantay ako sa labas. Ang totoo niyan, paalis na sana ako kanina nang marinig kitang sumisigaw. Inisip ko na baka desperado na lang talaga ako. Naisip ko na baka okay na kayo kaso ayun narinig kitang sumisigaw at humihingi ng saklolo. Mahabang salaysay ni Robert. Naging emosyonal na si Zoe. Kahit sa kabila ng mga sinasabi ko, naisipan mo pa rin akong bantayan. Ganun talaga kapag mahal mong isang tao. Kakayanin mong lunukin ang pride mo. Kakayanin mong magpakumbaba. Tuluyan ang umiyak si Zoe. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa at nasabi ko sa'yo Ikaw palang magliligtas sa akin at si Andrew palang totoong masama. Patawarin mo ako kung hindi ko yun agad nakita. Hindi ako dapat nagtiwala agad sa kanya. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante ay ligtas ka na. Nanatili pa ng sandali si Robert sa bahay ni Zoe at pagkatapos ay nagpaalam na rin siya pero hindi pumayag ang dalaga. Baka bumalik si Andrew. Natatakot akong mapag-isa. Dito ka na kaya matulog? Doon na lang ako matutulog sa sahig at ikaw nang matulog sa kama. Alam kong hindi ka sanay matulog sa matigas na higaan Pag-aalala pa nga ng dalaga. Ako na sa sahig. Hindi naman ako papayag na ikaw ang matulog sa sahig. Giit pa ni Robert. Hindi rin ako papayag na sa sahig ka. Ganito na lang. Tabi na lang tayo dito. Lagyan na lang natin ang mga unan ng pagitan natin. Sige. Ayos yung naisip mo.
Naglagay nga sila ng 4 na unan sa pagitan nila tsaka sila natulog. Naging mahaba't payapa ang tulog nilang dalawa. Nang buksan ni Zoe ang kanyang mga mata ay nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Para bang niyayakap siya ng taong mahal niya at mahal din siya. Napangiti siya pero bigla rin siyang natigilan. Naramdaman niyang may kamay sa kanyang bewang at ang kanyang mga kamay naman ay nakayakap sa kanyang katabi. Si Robert. Napaigtad si Zoe at napasigaw pa kaya naman nagising agad si Robert at nagulat din ito na magkayakap silang dalawa. Sa gulat ay napaatras ng ilang beses si Robert hanggang sa nahulog ito sa kama. Natahimik sila pero tsaka naghagal pa ka ng tawa. Hindi ko alam bakit magkayakap tayo. Kabadong sabi ni Robert. Natawa naman ang dalaga sa naging reaksyon nito. Ayos lang, may tiwala naman ako sa'yo at gusto ko rin namang yakapin ka. Talaga? Nauutal na tanong ni Robert at walang paglagyan ng tuwa sa puso niya. Katagal niyang hinintay na mayakap muli ang babaeng pinakamamahal niya at ngayon ay nalaman niyang gusto rin pala siyang kayakap nito. Oo naman, nasaktan lang naman ako nung hindi ka nagsabi ng totoo. Isa pa'y pinanindigan ko na lang din sigurong pagsasama namin ni Andrew kahit pa wala akong maramdamang pagmamahal sa kanya. Wala kasi akong maalala at tanging mga larawan lamang namin nang nakikita ko sa cellphone ko. Inakala ko na yun ang tama at makabubuti para sa akin. Pero maling-mali ako. Bakas ang pagsisisi sa boses ng dalaga. Pabayaan mo na yan. Hindi mo naman yan kasalanan. Salamat sa lahat, Robert. At patawarin mo sana ako. Wala yun. Huwag mo na yung intindihin. Masaya na ako na maayos na tayo. Masaya na ako na naniniwala ka ng mahal kita. Nanumbalik ang magandang samahan nila. Napatawad na din ni Zoe ang ginawa ng binata. Tinulungan ni Robert na ayusin at maging komportableng bahay ni Zoe. Tinulungan din niya itong makapagpagamot at makapagtrabaho. Napatawad na rin ni Zoe si Andrew. Inisip na lamang niya na kung hindi nangyari ang gabing yon ay hindi sila magkakakilala ni Robert. Salamat sa lahat ng tulong mo Wala yun. Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo din? Minsan lang kasi nakakahiya. Isipin mo, ikaw nang tumulong sa akin na may ayos ang bahay ko tapos tinulungan mo pa akong makakuha ng trabaho. Hindi ka naman naiba sa akin. Masaya akong tumulong sa'yo. Salamat ulit. Zoe. Baka naman naghilom na yung sugat ng puso mo. Baka naman pwede na akong manligaw. Puro ka talaga biro. Hindi ako nagbibiro. Alam mo namang mahal kita, diba? Baka naman pwede mo akong pagbigyan. Para may pakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Sigurado ka ba? I'm a work in progress. Hindi pa bumabalik ang buong alaala ko. Gusto mo ng nobya na may problema sa pag-iisip? Tanggap kita ng buong buo. Isa pa, hindi ko naman kailangan ng naalala mong nakaraan mo. Wala naman ako sa mga panahong yon. Sana lang ay maging bahagi ako ng ngayon at bukas mo. Madamdaming sabi ni Robert. Sige na nga. Pero hindi ako nangangako na sasagutin kita Importante ka sa akin at may pagtingin din naman ako sa'yo pero hindi naman pag-ibig lang ang kailangan sa isang relasyon. Paano ko ibibigay sa'yo ng buong puso ko kung hindi ko kilala ang sarili ko? Oo, naintindihan ko naman. Kailangan ko lang ng pagkakataon na may pakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Naligaw na nga si Robert. Araw-araw niyang sinusundo si Zoe at inihahatid ito sa trabaho. Tuwing weekends ay inaaya din niya itong gumala. Paglinggo ay nagsisimba silang magkasama. Isang araw na linggo ay nakaupo ang dalawa sa upuan sa simbahan nang maging emosyonal si Zoe. Bakit ba lagi mo kong sinasama magsimba? Wala naman. Gusto ko lang kasi na sabay tayo na nag-grow emotionally and spiritually. I want God to be the center of our relationship. Center of relationship?
Hindi pa nga kita sinasagot ha. Halakak ng dalaga. Alam ko pero nagpapakapositibo lang ako. Pinagdadasal ko na sana mabigyan ako ng pagkakataon na mahalin at alagaan ka. I wanna give you everything you deserve. Yung oras, pagmamahal at atensyon ko nais ko ibigay sa'yo. Sige na nga. Sige na nga ano? Sige na nga. Sinasagot na kita. Talaga? Oo nga. Bigyang humiyaw si Robert. Yes! Shh! Sabi ng ibang mga nagsisimba. Pasensya na po. Sinagot na kasi ako ng babaeng pinakamamahal ko. Paliwanag ni Robert pagkatapos ay hinawakan niya sa kamay si Zoe. Totoo bang sinasagot mo na ako? Tinatanggap mo na ang pagmamahal ko? Pabulong na tanong ni Robert. Oo nga, pero huwag ka nang maingay at napapagalitan na tayo. Halakak ni Zoe. Wala akong pakialam. Ako ang pinakamasayang tao sa mundo ngayon. Masayang sabi ni Robert. Hinagka niya ng marahan si Zoe pagkatapos ay niyakap ito ng buong higpit. Zoe, hindi ka magsisisi. Dagdag pa ng binata. Humarap ito sa altar at pumikit. Thank you po, Lord. Pagkatapos ay hinawakan nito sa kamay si Zoe at hinila palabas ng simbahan. Oh, ano ba yan? Bakit tayo tumatakbo palabas ng simbahan? Naguguluhang tanong ni Zoe. Kasi bawal sumigaw sa loob. Nakangiting sabi ng binata, sabay sigaw ng, I love you, Zoe! Nagtitinginan na ang mga tao pero halatang natutuwa sila sa bagong couple. Hiyang-hiya naman si Zoe. Tama na nga yan. Nakakahiya't pinagtitinginan tayo. Salamat sa pagmamahal mo, Zoe. Madamdaming sabi ni Robert. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Salamat sa pagtitiwala at pag-aalaga. Kung hindi dahil sa'yo, baka bilanggo pa din ako ng kasamaan ni Andrew. Maluhaluhang sabi ni Zoe. Ganun ata talaga. Guluguluhin man ang mga pangyayari ay dun pa din tayo mapupunta sa taong para sa atin. Emosyonal na lahad ni Robert. Ganun ba yun? Hindi ko alam. Feeling ko lang. Biro ni Robert at nagtawanan sila at muli pang nagyakap. Kinalaunan ay naging magnobyo na ang dalawa. This time around ay totohanan na at hindi na isang pagpapanggap lamang. Magkahawak kamay nilang hinarap ang mga saya at pagsubok sa buhay. Hindi na rin kailan paman pa nagparamdam si Andrew. Nangako din sila sa isa't isa na hindi na sila maglilihim pa. Magiging tapat sila at hindi maglilihim para maiwasan nila ang nangyari dati. Patuloy din ang pagpapagaling ni Zoe. Unti-unti na siyang nakakaalala. Hindi man maganda ang naging simula ng kanilang pagkakakilala, ay naging maayos pa rin ang lahat. Ilang beses man silang muntik masira, sa bandang huli, naging maayos pa rin ang kanilang relasyon.